At ating pong pasimulan ang ating pong panambahan ngayong gabi. At I hope lahat tayo ay magpuri ng malakas at magpuri ng buong puso sa Panginoon. Awitin natin, He abides! Amen. Ang Panginoon natin ay tapat at hindi niya tayo iiwan. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow road. Okay po, awitin po natin ulit. Let's sing the first stanza now. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way for the comforter of He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. The Comforter abides with me. I'm rejoicing. Once I had no peace within, till I heard how Jesus died upon the tree. Then I fell down at His feet, and there came a peace so sweet. Now a Comforter abides with me. He abides, He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. On the last, there's no thirsting for the things of the world and taking wings. Long ago I gave them up and instantly all my night was turned today, all my burdens rolled away. Now the Comforter abides with me. On the verse now. He abides, He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Amen. Heavenly sunlight, that's what the Bible says in John chapter 8 and verse 12. I am the light of the world. He that followeth me, he that followeth me, he shall not walk in darkness. Amen? Awitin natin ito. Walking in sunlight, all of my journey, over the mountains, through the deep vale. Jesus has said, I'll never forsake thee. Promise divine that never can fail. Heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing His praises. Jesus is mine. Shadows around me, shadows above me, never conceal my Savior and guide. He is the light, in Him is no darkness. Ever I'm walking close to His side. Heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing His praises. Jesus is mine. On the last, in thy bright sunlight, ever rejoicing, pressing my way to mansions above, singing His praises, gladly I'm walking, walking in sunlight, sunlight of love. Heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing His praises. Jesus is mine. Wow, amen. At talagang, what a wonderful words of life. Salamat po sa Panginoon sa buhay na binigay niya at yun ay nasumpungan natin sa kanyang salita. Okay, watin natin to. Sing,
Sing them over again. Me wonderful words of life. Let me more of their beauty see. Wonderful words of life. Words of love and beauty. Teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the blessed to all, wonderful words of life. Sinner, listen the loving call, wonderful words of life. All so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. On the last, sweetly echo the gospel call, wonderful words of life. Offer pardon and peace to all, wonderful words of life. Jesus only Savior, amen. Sanctify us forever. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Amen. At sa ating pong huling awitin, God leads us along. Kaya mas maganda po at tayo nandito because dahil ng Diyos ang dahilan kaya tayo nakakapagpatuloy. Kaya nga sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all thine heart and unto thine own understanding in all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. Amen. Sing. Each day they bring pastures so rich and so sweet. God leads His dear children along. Where the waters will flow makes the weary ones feet. God leads His dear children along. Some through the water, some through the water, some through the flood, some through the fire, and all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Sometimes on the mount where the sun shines so bright, God leads His dear children alone. Sometimes in the valley, in darkest of night, God leads His dear children alone. On the verse now. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. On the last, though sorrow befall us and Satan all foes, God leads His dear children alone. Through grace we can conquer, defeat all our foes. God leads His dear children alone. On last chorus. Some through the waters, some through the blood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow,
natin ng Panginoon. And this time, may I call on Pastor to lead us in opening prayer. Amen. Wow, salamat po. Ang Panginoon dinadala tayo sa iba-ibang karanasan sa buhay at doon po natin siya lalong nakikilala. Manaming Diyos, salamat po ng marami. Ang kapahayagan mo ay sa iba't ibang pamamaraan at ganun din naman nahahayag kung ano po ang pangangailangan namin sa bawat bahagi, bawat karanasan, bawat aspeto ng anggulo ng buhay. Salamat po sapagkat sa lahat ng ito, lagi naming namamalas ang iyong kagandahan at lalong natatanyag ang iyong pangangailangan upang lagi ka naming hanapin sa aming buhay. At tunay na kami magpakababa upang sakupin mo kami, hubuging patuloy, habang kami naghihintay sa iyong pagbabalik at habang pinaglilingkuran ka namin dito sa lupang pinagkaloob mo po sa amin, sa kapirasong buhay na meron po kami, ay malugod ka namin at maging pagpapala sa marami pa. Salamat po sa bukas na pintuan at pagkakataon na binibigay mo sa lahat upang anumang meron kami ay magkaroon po lagi ng puwang para magkaroon po ng improvement, maging better ang lahat ng bahagi ng pagsunod po namin sa inyo. At sa lahat ng ito, Panginoon, ay lagi naming nakikita na ang aming paglago ay karugtong ng ikatitibay ng iba at laging daan para kami laging magpasalamat sa inyo. Salamat po sa malayang sandali muli na narito kami, maging ang mga kapatid naming naka-online at hiling namin na ikaw po magpala sa lahat ng pagkakatipong ginagampanan sa iba't ibang dako. Ganon din naman po ang aming bayan na waring nahihimlay. Ikaw po ang laging mag-iingat nito, ang magandang bansa na aming tinubuan at dito po kami nagsilaki, nagsiidad. Ikaw na po ang magpala sa bansang ito. Ilayo po kami sa mga pakapanganiban, sa mga gawi ng mga taong may masasamang hangarin. At pagwagiin niyo po ang aming mga pinuno, ang mga leaders namin, sa pakikibaka sa mga masamang elemento na nagsisikap, sirain ang kapayapaan, ang maayos na pagsunod sa batas ng pamahalaan. Ikaw na po magpala, O Diyos, na laging maglalagay ka ng iluluklok ng mga makadiyos na tao at matuwid upang pangunahan na may kapayapaan ng aming bayan. Dalangin namin ang kaligtasan ng aming mga kababayan at ang paggamit mo po sa amin sa aming kapanahunan. Hiling po namin ang lahat ng ito na nagpapasalamat na inaalala mga kapatid naming may karamdaman. Again, sila po ay inyong lingapin. Mga kapatid naming nasa pangingibang bayan, mga kapatid naming nasa pagawaan pa, nasa trabaho, o maaring iba'y nasa paaralan pa. Ikaw po ang mag-iingat po sa bawat isa sa amin, lalo na nga po sa lahat ng narito. Dalangin namin ang lahat ng ito na nagpapasalamat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. And all the people say aloud, Amen? Amen, amen. Masarap po ang makasama ang ating Panginoon sa araw-araw, sa iba't ibang karanasan. Amen. Magbabasa po tayo ng Bible, 1 Samuel chapter 11, 1-15. And I will lead sa Bible reading ngayong gabi. 1 Samuel 11, 1-15. Sa Tagalog Bible, babasahin po natin para meron po tayong hindi natin nakakaligtaan ng wikang Tagalog sa ating Bible. Yung, alam niyo po dyan, yung may mga salitang malalalim . Yung ibang mga kabataan natin, hindi na nila intindi yung, minsan nagtatanong sila, ano ibig sabihin ng ganitong salita sa Tagalog? Kaya at least napapamiliarize po tayo sa Tagalog nating lengguwahe. Nang magkagayoy, umahon si Naas na Amonita at humantong laban sa Habes Galaad. At sinabi kay Naas na lahat na lalaki sa Habes, makipagtipan ka sa amin at kami ay maglilingkod sa iyo. At sinabi ni Naas sa Amonita sa kanila, sa ganitong paraan gagawin ko sa inyo na ang lahat ninyong kanang mata ay dukutin at aking ilalagay na pinakapintas sa buong Israel. At sinabi ng mga matanda sa Habes sa kanya, bigyan mo kami ng palugit na 7 araw upang kami ay makapagsugo ng mga sugo sa lahat ng mga hangganan ng Israel. At kung wala ngang magliligtas sa amin, lalabasin ka namin. Nang magkagayoy pumaroon ang mga sugo sa Gabaa kay Saul at sinalita ang mga salitang ito sa mga pakinig ng bayan, at ang buong bayan ay naglakas ng tinig at umiyak. At narito,
sinusundan ni Saul ang mga baka sa bukid. At sinabi ni Saul, anong mayroon ang bayan na sila'y umiiyak? At kanilang isinaysay ang mga salita ng mga lalaki sa Habes. At ang Espiritu ng Diyos ay makapangyarihang sumakay sa Saul nang kanyang marinig ang mga salitang yaon, at ang kanyang sigalit ay nag-alab na mainam. At siya'y kumuha ng 2 magkatuwang na baka at kanyang kinatay, at ipinadala niya sa lahat ng mga hangganan ng Israel sa pamamagitan ng kamay ng mga sugo na sinasabi, sino mang hindi lumabas na sumunod kay Saul at kay Samuel, ay ganyan ang gagawin sa kanyang mga baka. At ang takot sa Panginoon ay nahulog sa bayan, at sila'y lumabas na parang iisang tao. At binilang niya sila sa Bezek, at ang mga anak ni Israel ay 300,000, at ang mga lalaki ng Huda ay 30,000. At sinabi nila sa mga sugo na naparoon, ganito ang inyong sasabihin sa mga lalaki sa Habes Galaad. Bukas, sa kainitan ng araw, ay magtataglay kayo ng kaligtasan. At naparoon ang mga sugo at isinaysay sa mga lalaki sa Habes, at sila'y natuwa. Kaya't sinabi ng mga lalaki sa Habes, bukas ay lalabasin namin kayo, at inyong gagawin sa amin ang lahat ng iyong inaakalang mabuti sa inyo. Sabay-sabay po tayo. At naging gayon sa kinabukasan, na inilagay ni Saul ang bayan ng 30 pulutong, at sila'y pumasok sa gitna ng kampamento sa pagbabantay sa kinaumagahan, at sinaktan ng mga Amonita hanggang sa kainitan ng araw. At nangyari na ang mga nalabi ay nangalat, na anupat walang naiwang 2 magkakasama. Maraming salamat po. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay makaupo na. Sound. If you have faith and boldly share the word, you have the greatest message to tell to all the world. If you believe, you must be heard. If you have love, then reach out unafraid. He gave his life, the price has long been paid. If you accept forgiveness, then you too must forgive. If you believe, then tell the world. If you please, who here believes in the living Savior, who will claim his power? Who here believes? Then let your voice be heard. If you can sing, then sing with victory.
you can pray and pray that we might be the image of our Savior, expressions of His love that they will see, that they will know. If you believe He changes lives today, while souls are lost and searching for a way, what we will do to show them and tell them Jesus saves if we believe. We must be strong, we must be brave. Who here believes in the living Savior, who will claim His power? Who here believes? Then let your voice be heard. Who here believes in the living Savior, who will claim His power? Who here believes? Then let your voice be heard. Who here believes? Amen. Praise the Lord. Amen. All the people say amen? Wow, masarap po na madinig ang mga kalalakihan. Ano? Sabi nga nila wala daw anghel na babae, puro lalaki. Kaya boses anghel yung mga umawit. Well, of course, hindi natin pa nakita ang langit. Yan ay interpretation. Pero maaring merong babaeng anghel. Dahil ang sabi, kagaya ng mga anghel, hindi daw pag-aasawahin. Okay. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay, anong date na natin ngayon? 18 na. September, October, November, December. Malapit na. Kaunti na lang. 3.5 buwan na lang. Andiyan na. Dinig na natin ang pagdating ng 2025. Ang bilis ng panahon. Well, marami po tayong pwede pang magawa. Kailan ba? Last 2 days ago ba yun? Nagpunta ako dyan sa TS Cruz. Nag-soul winning ako mag-isa doon. At kakatuwa naman, may mga professions of faith. Pwede na mabuksan. Malapit lang sa atin ang TS Cruz Yan pala'y sakop na ng Las Piñas. Na pag dumaan ka ng papuntang Daang Hari, meron doon papasok. So pumasok ako doon, inobserbahan ko yung mga tao, at nagsimula ako magbahay-bahay. At namigay ako ng babasahin. At ilan yung mga nasyaran ko, meron tuwan-tuwa na nasyaran. Talagang may mga taong talagang kailangan lang may magsasalita. Ano? Kailangan lang sila makapakinig. Kaya sabi ng Panginoon, go. Talagang you go. Pagka may mga nag-go, talagang may mga nakakapakinig. Kaya possible po, itong taong ito, 3 mission work, mabuksan natin. Sa Sabado, papunta po tayo ng Pangil, Laguna. Ayan, lugar nila Brother Amando. Pangil, Sabado, sa umaga. Then, pagkatapos ng sa umaga, pagbalik natin sa hapon, madadaan natin ng Santa Cruz, kila Brother Kenneth Ginto. Ayan ang mga magulang nila Brother Ginto. At tingnan natin kung kailan mabibigyan ng panahon itong TS Cruz. Pero pwede yan, lapit lang Kasi nagawa ko ng puntahan ng mag-isa At ako yung nagbahay-bahay doon, hanggang doon sa palengke. Talagang nakakatuwa, kahit nag-iisa, kahit mainit, ay okay lang. Masaya ang mag-akay ng kaluluwa, lalo na kapag ka nakakasumpang ng mga taong positibo. Pero pagka yung mga negative, yung bang binibigyan mo at talagang ayaw, matibay dun sa kanyang paniniwala at ayaw, di alam mo nang gagawin mo, iwanan mo na lang na kayo magkaibigan, nakangiti kayong maghihiwalay.
Ganun lang, huwag kayo makikipagtalo. Okay, so tayo po tumayong lahat. Leviticus chapter 10. Leviticus chapter 10 and verses 1 and 2. Leviticus chapter 10. Kung naaalala nyo, ng mga Israelita ay umalis ng Egypt, naglakbay sila, no? Exodus yun, Book of Exodus. Then pagdating sa Leviticus, tinuruan sila ng Panginoon paano manambahan. Kasi wala silang panambahan sa Egypt eh. Walang tunay na pagsamba sa Egypt. Parang larawan ng ating buhay nang tayo po ay mga hindi ligtas, wala tayong espiritong nananahan, walang tunay na pagsamba sa atin. Walang tunay. Meron lang tayong relihiyon, may akto ng pagsamba, pero yung tamang pagsamba, wala. Kaya nang sila'y alisin ng Panginoon sa Egypt, kaya sila inalis doon, larawan yun ng salvation, no? Nang sila'y alisin doon sa madilim na karanasan ng buhay, bahagi ng buhay nila, doon sila nagkaroon ng pagkakataon para matutunan paano ang tamang panambahan. Kaya ito yung Book of Leviticus. So nagkaroon na sila ng system ng priesthood, nagkaroon na sila ng law about maraming bagay, sanitary, dietary, civil law. Meron silang mga ganong batas. Nagkaroon na sila ng kanilang law. Wala lang silang lupain. Hindi pa kumpleto. Kasi para maging bansa ka, dapat may lupa ka. Wala pa silang lupa. Kaya inalis sila sa Egypt, about 2 million ng mga tao. Tapos, naglakbay sila. Ito yung lupang pangako, ito yung Egypt, ito yung lalakbay nila, yung tinatawag na wilderness. Na hindi nila alam kung saan ang daan para makarating sila doon. At hindi nila alam paano, wala silang kakayanan para talunin nila yung mga kingdom na naririto. At wala rin silang kakayanan para supplyan yung pangangailangan nila sa kanilang paglalakbay sa dami nila. Kaya kung hindi ang Diyos ang magpo-provide, wala ring mangyayari kahit lumabas sila ng Egypt. Hindi nila kakayanin. Kaya lahat ng ito ay dahil ng panahon ngayon. God is teaching them how to approach God and how to have the proper relationship with God. So, basahin natin ang Leviticus chapter 10 verses 1 and 2. Okay? Ready? Kung nariyan na po, say amen. Andito po tayo. Ready? Begin. And Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took either of them his censer and put fire therein and put incense thereon and offered strange fire before the Lord, which he commanded them not. And there went out fire from the Lord and devoured them, and they died before the Lord. Naglilingkod ang itsura, pero hindi ng Diyos tinanggap eh. Ama naming Diyos, pangunahan niyo po kami dahil ngayon po ay mga panahon at bahagi na kami lalong palapit ng palapit sa malawakang pagtalikod ng mga tao sa tamang pananampalataya. At kami po ay nasa panahon na halos ang lamig ng hangin ng ganitong uri ng espiritu ay nadadama namin. Katunayan, ito'y mula pa sa iyong kapanahunan na ito'y patindi ng patindi. At ngayon po ay aming patuloy na nakikita na lumalaganap sa aming bayan. Kaya naman po, ingatan mo kami upang ang inyong mga anak na seryoso at honest, dedicated, na ang iyong kalooban lamang ang aming gawin at huwag kaming maging katulad sa mga nangahawa, ay kami manatiling kinalulugdan mo dahil yun lang naman po ang hangad namin at yun po ang katagumpayan ng buhay, susukatin sa kaluguran ng Diyos, hindi po sa pamantayan ng tao. Patnubayan mo po kami, dalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Salamat po, makakaupo na po tayo. So ito pong magkapatid, si Aaron, si Nadab and Abihu, sila ay nag-offer sa Panginoon, nananambahan,
Meron silang ginampanang paglilingkod sa templo. Nagsindi sila ng apoy. At binanggit po dito, mga minamahal, yung sinasabi ritong they offered strange fire. At ito pong salitang strange ay nangangahulugan po ng unauthorized fire or foreign or profane, marumi. Isang uri ng paghahain na naging offensive sa Diyos. Imagine nyo, no, ha? Yung act of worship, act of service na ginawa nitong dalawang ito, mga anak pa man din sila ng lingkod ng Diyos. Si Aaron, ay kilala nyo naman si Aaron mula pa sa Egypt. Yan ang katuwang ni Moses, yan ang kanyang kanang kamay, yan ang kanyang spokesperson nung una. Ha? At talagang ginamit ng Panginoon. Ngayon nagkaanak siya. Siyempre, natural ang mga anak, tuturuan mo na maglingkod. Kaya lahat po tayo, ganun, ang sinisikap natin, lahat ng ating mga anak ay maglingkod. No? So, wala namang ibang dapat paglingkuran dahil pag hindi sila naglingkod sa Diyos, meron din silang ibang paglilingkuran at ang maaring paglingkuran nila ay hindi tunay na Diyos kundi Diyos-Diyosan. Maaring pera, maaring pangarap, maaring ibang tao. Pero ang pinakamahalaga, manatili na kung yung mga magulang ay naglilingkod sa Diyos, nawa lahat ng ating mga anak matuto rin na mahalin at paglingkuran ang Diyos na tunay. Ayun, yun po ang napakaganda. Pero dito, sa pagkakataong ito, hindi lamang ni-reject ng Panginoon yung kanilang sacrifice. Ang ginawa pa ng Panginoon, dahil nakita natin na offensive sa Panginoon yung kanilang ginawa, yung ang Diyos ay nagpababa ng apoy at sila ang sinunog. Yung magkapatid. Ha? Kumbaga parang kidlat, ano? Parang kidlat na tinamaan yung dalawa at patay. Pero ito po ay nagtuturo sa atin, mga kapatid, ng mga katotohanan na mapanganib ang tumalikod sa pamamaraan ng Diyos. Mapanganib na gumawa tayo ng pamamaraan ng pagsamba na hindi naman plano ng Diyos. Kasi mukhang pagsamba. Mukhang tama, pero hindi tama. Kaya ito po'y nagpapahayag ng paalala o babala sa ating mga nangagbabasa at mga tagasunod upang hindi tayo maakit ng iba't ibang pag-iinganyo para mabago ang panambahan at ang attitude natin sa pagsamba. Maliban na lamang sa paraan na ibig ng Diyos. Naalala ko, may mga time na may mga dumarating noon dito ng mga leaders from different countries, ano? At sila namimigyan ng libreng libro, libreng seminar, libreng ganito, padadalhan kami ng CD. Kung kayo ay pastor, lahat ng mga pastors sa Metro Manila, pinadadalhan nila ng mga CDs, pinadadalhan ng kanilang posters, pinadadalo sa kanilang seminars, nire-reorient nila yung mga leaders. Ngayon, pag nireview nyo yung kanilang mga mga materials na binibigay nila at pinapadala nila, ipinopromote nila yung Christian rock. No, baguhin ang musika ng mga simbahan, hindi na ganyan yung dati pa na matatagal ng awitin. I-adapt natin yung mga bago at bagong klaseng pamamaraan ng pagtugtog, bagong pamamaraan ng pag-awit, bagong pamamaraan ng pananamit. Tinatanggap ngayon ng mga artista, pang-artista ang dating pang mga elite, pang mga sosyal. Ganon. Tapos may dinalhan pa kami diyan sa festival, diyan sa Alabang. Diyan sa ang tawag niyan, Festival Mall. Talagang ang haba ng buhok, nakatirintas pa dito. Talagang inimbitahan kami. Tapos nag-i-invite sa amin yung mga nakalabas ang kalahati ng balikat. Pag tinignan mo, sinilip ko yung loob. Ang makulimlim, maraming strobe lights, iba-iba ang parang club. Ganun, yun yung pinopromote nila. At yun ang gusto ng tao. Yung beat na sabi nga ni Barry Manilow,
and I wrote some rock and roll so you can move. So ang gamit ng rock music, ang gamit ng ganitong malalakas na mga tambol, is for the people to dance. Music make you dance, sabi nga ni Barry Manilow. At yun ang ginamit nila. Yung worldly music na gusto ng mga tao at hinahabol ng mga young people at nag-i-enjoy doon ng young people na mga hindi saved at mga karnal, yun ang hinahabol na music dahil yun ang music ng mundo na pinupuntahan ng mga kabataan at kahit ng mga matatanda. Kinuha nila yung music sa sanlibutan, ipinasok nila sa loob ng simbahan at nilagyan nila ng salitang Christian. Kaya ang tawag ay Christian rock. Ayan. So yung Christian rock ay intensyon, mga musika para maging masaya sa loob ng simbahan at yung ini-enjoy ng tao sa mundo, ma-enjoy nila sa loob ng simbahan. At ang mga taong humahabol sa ganong klaseng musika, hahabulin yon, papasok sila sa simbahan at sila makakapakinig ng salita ng Diyos, pero magkahalo na yung truth and error. Ganon. Ano, kung naalala nyo si Apostle Peter, nang sumunod sa ating Panginoon, malayo. Sumunod siya ng malayo. May mga ganyang Kristiyano. Pag sumunod sa Panginoon, malayo. They are not close to the Lord. Sumusunod pero malayo. Tapos, anong ginawa ni Peter? Dahil siya'y malayo. Di ba? Dinakip ang Panginoon nung gabi. Pagdakip sa Panginoon nung gabi, di tinatanong ang Panginoon doon. Si Peter, malayo. Anong ginagawa ni Peter? Nagpapainit sa apoy ng kaaway. Andun si Peter, nagpapainit sa apoy ng kaaway. Ganyan po pagka malalayo ang mga Kristiyano sa Panginoon. Kaya hindi lahat ng Kristiyano malapit sa Diyos. Merong mga Kristiyanong gagaya ni Apostle Peter na sa panahon na siya hindi pa ganun katibay, pag sumunod siya sa Panginoon, lalo na sa panahon ng mga aktual na very challenging ang panahon, malayo lang ang pagsunod niya. Kaya yun, ang ginawa niya, nagpapainit sa apoy ng kaaway. So, compromiser si Peter. And then, tinanong siya nung mga nakakilala sa kanya. Sabi niya, hindi ba ikaw kasama ka ni Jesus? Kasama ka nito? Hindi ako kasama niya. Kita niyo, no? Yung hindi pa niya kayang manindigan. Yun po ay mga manifestation ng Kristiyanong they are not that close to the Lord, but they want to follow the Lord, pero ang layo ng agwat. Hindi sila talaga totally, ang hirap mong pasunurin yan. Ang hirap niyang, sa panahon yun, lahat naman tayo dumadaan doon eh. Hindi ko sinasabing ikaw o sila o kayo. Hindi. Lahat ng Kristiyano dumadaan doon. Yun ay stage kasi yan eh. So kapag tayo nasa ganung stage, ganun ang ating gawi, ganun ang ating manifestation. Hindi pa natin lahat may give up. Hindi natin handang ibigay yung lahat. Hindi natin handa talagang Kaya ang bagal ng paglago kapag malayo. Pero nung matutunan ni Peter, lumakad closer, nakita niyo naman si Peter, siya lang yung nakaranas lumakad sa dagat, sa ibabaw ng tubig. Amen? Siya lang yung di siya rin yung nagtatwa, di ba? Nagtatwa sa Panginoon. Hindi ko siya kilala. 3 beses may kasama pang mura para lang panindigan niyang hindi ko kilala. Pero pagkatapos ang pinagsisihan niya, iyak siya ng iyak, di ba? Tama ang paningin nila ng Panginoon. Pero tingnan niyo, nung ang Panginoon ay maipako na sa krus, mabuhay na muli, ang isang binanggit ng Panginoong partikular, si Peter. Sabi niya, and tell Peter, kilala ng Panginoon si Peter, siya'y sincere, honest, but weak. Kaya lang si Peter, ang kanyang personality, puno ng yabang, si Peter. Pero nang maging dedicated na, mag-intay sila, nung dumating naman yung time of Pentecost, di ba? Napuspos na sila ng Holy Spirit, and then ano nangyari? Peter preach. Pambihira sa preaching ni Peter, naligtas yung 3,000. Nabaptize. Grabe, no? So kung titingnan niyo yung nakaraan ni Peter, eto siya noon. Pero pag tingnan niyo si Peter sa banda roon ng paglago, eto siya ngayon. Ganyan din po tayo. Lahat po tayo ganon. Kaya huwag kayong magtataka, huwag kayong maiinip, at huwag kayong titigil. Pag nakita niyo yung sarili niyong ganon, minsan nahihiya tayo. Ngayon,
Itong strange fire, siyempre, bago yan mangyari, bago nyo gawin ng isang bagay, meron kayong klase ng attitude. Itong magkapatid na ito, itong iiwasan natin, mga kapatid. Iiwasan ninyo ang ganitong attitude para hindi tayo mahulog sa ganitong klase ng paglilingkod. Yung unauthorized na paglilingkod. Foreign or profane, marumi, hindi tama sa paningin ng Diyos. Offensive sa Diyos. Okay, number 1, na dapat nating iwasang attitude, pride. Anong sabi ng Bible? Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. So isang iwasan po natin yung tumaas ka, na akala mo kung sino ka. Akala mo kung ikaw ay lingkod na ng Diyos, akala mo kung ikay laking simbahan, akala mo kung ikaw ay graduate sa Bible school, akala mo kung ikaw ay Sunday school teacher, akala mo kung ikay professional. Pwede mo nang gawin yung lahat ng gusto mong gawin nang walang authorization. And that is pride. Okay, pangalawa, disobedience. Yung pagsuway. 1 Samuel 15:22. Pag sinabi nating disobedience, this is about the known will of God. Alam mo yung ipinagagawa o alam mo yung hindi ipinagagawa. And yet, kung ano yung ipinagagawa, hindi mo ginawa, kung ano yung hindi ipinagagawa, siya nating ginawa. Ang tawag doon, disobedience. Pag ipinaglaban pa natin at itinuloy pa rin natin sa kabila ng tayo sinasaway, lumalalim yung ating kasalanan. Hindi lamang disobedience. Ang tawag doon ay rebellion. Ayun na, nangyayari. Nalalim. Nababago ang term. So dati pagsuway lang. Pero, so ang sabi ng Panginoon, 1 Samuel 15:22, kaya pangit na lumaki ang ating anak o ang ating sarili bilang mga anak ng Diyos na disobedient. Anong sabi ng Bible dito, 1 Samuel 15:22? And Samuel said, had the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord. Behold, to obey is better than outward worship. Sacrifice. And to hearken than the fat of rams. Ang gusto ng Panginoon ay act of obedience. At pag sinabi nating obedience, hindi lamang ito tawag natin dito, hindi lamang tayo nag-conform. It is not just only conforming to be conformed to the given command. No, hindi lang tayo nagko-conform dun sa utos. Kasi pwedeng ang tao ay ginawa niya yung ipinagagawa, pero ang kalooban, hindi sang-ayon. Diba? Pwedeng sumunod, nagdilig nga ng halaman. Pero ang dami namang maktol. Hindi yun ang lubos na pagsunod. Hindi yun na full obedience. Ang tawag doon, half obedience. Panlabas, yes. Sa loob, no. Half obedience. Kaya lahat ng mga bagay, may mga sinasabi ang Panginoon na hindi madaling sundin. Lalo na kapag sariwang-sariwa pa sa atin, sa isip natin ang mga bagay-bagay. Pero nagpapatunay lang yon na we are not that obedient. Kaya nakikita natin, hanga tayo kay Isaac nang siya ihahain ni Abraham. Very obedient. Maging si Abraham. Ngayon, yung palang obedience, merong pang foundation. Para maging masunurin tayo, di ba sabi ng Bible, if you love me, keep my commandments. And then ano sabi ng Bible? By faith, Abraham obeyed. Okay? So, merong love, merong faith. May foundation pa. Siya na nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng aking salita, hindi totoo sa kanya na nakilala niya ako. So, ibig sabihin, ang isang foundation po ng pagsunod ay yung tamang pagkakilala, tamang pagtitiwala, tamang pagsunod, tamang pagmamahal, bago magkaroon ng tamang pagsunod. Sabi ng Bible, if you keep my word, if you continue in my word, then are you my disciples indeed. So, masusunod talaga yung salita ng Diyos. So, ang foundation ng obedient heart at ng obedient Christian ay yung tamang pagkakilala sa Diyos, tamang pagtitiwala, tamang pagmamahal, tamang salita na susundin. Ay, Kaya, so disobedience. Kaya kapag ka-disobedience, maraming problem. Pagka naging disobedient tayo, marami pala tong cluster of. Parang ubas, maraming butil-butil ng issue. Next, yung attitude? Idolatry.
sa Exodus 20 verse 3, "Thou shalt have no other gods before me." Kapag ka merong mas mahalaga, meron kang inelevate, meron kang inuna ng higit sa Diyos, tayo ay guilty ng idolatry. So isa yon sa nagiging reason ng pagiging paghahain ng strange fire. Yung unauthorized, profane, not right in the sight of God, offensive to God, but an act of service. Number 4, covetousness. Colossians 3:5. Yung mapaghangad tayo ng hindi sa atin. Siyempre, kapag tayo ay guilty ng idolatry, we urge believers to put to death what belongs to their earthly nature. Dapat patayin natin yung ating makalupang kalikasan para hindi manaig yung hangarin natin yung hindi sa atin. Compromise. James 4:4. Sabi dito, "Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God." Aba, pambihira, no? Pagka ingat tayo ng pagiging palakaibigan. Ingat ng pagiging palakaibigan kasi kung magiging kaibigan natin ay yung sanlibutan, gawi ng mundo, ito'y salungat, pakikipag-alit ito sa Diyos. So ayaw natin na mag-compromise. Knowingly, maaring meron tayong unintentional, nakapag-compromise tayo, unintentional or hindi mo kagalakan, out of, kulang tayo ng alam, o kaya out of ignorance, out of maybe nakalingat ka, pero nang ma-realize mo, and then babawiin mo, gagawin mo yung tama. But God is warning us about compromise. So yun ang ginawa po na itong magkapatid na ito, ipinilit nila yung kanilang gusto dahil they compromise. Ito yung attitude ng compromise. Hindi ba pure? Hindi hinaluan ng kanyang sariling kagustuhan. Compromise. Unbelief. Hebrews 3:12. Sabi dito, "Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God." Unbelief. There are areas ng ating buhay, kahit tayo mga mananampalataya na, para din yung mga Kristiyano nung una, di ba? Nung una, hindi sila naniniwala. Yung mga apostles, pinili na silang apostles. Mga preacher na sila. Nagpipreach na eh. Pero hindi sila makapaniwala sa resurrection. Hindi nila matanggap na si Kristo mabubuhay na muli. Kaya nung si Kristo mabuhay na muli, hindi sila makapaniwala. So kahit tayo mga Kristiyano, kapag yung level of situation ay parang hindi ganun sa atin, kahit tayo nahahayag yung mga unbeliefs natin. Yan ang isang halimbawa, alam nyo, napakadali namang basta sinabi ng Panginoon, tapos ready tayong sumunod, ang bilis ayusin ng problem. Basta gano'n, Kung magagawa lang natin na kung ano yung alam natin sa Bible, babaliin natin yung ating sariling gusto, at pasasakop natin sa kung anong gusto ng Diyos, ang bilis. Mas madali. Kaya sabi dito, mag-ingat mga kapatid, baka merong puso na hindi mapanampalatayahin at humihiwalay sa Panginoon. Ayan, ang kausap pa man din brethren. Di ba? Nakalagay dito, brethren, mga kapatid. So para to sa mga kapananampalataya. Another, kung bakit guilty ng strange fire. Spiritual lukewarmness. Sa Revelation 3:16. "So then, because thou art lukewarm," pagka sinabi nating lukewarm, ito yung mga sala sa init, sala sa lamig. Ang tawag natin. Sala sa init, sala sa lamig. Hindi mainit, hindi malamig. Paano kayo gumagawa ng lukewarm na tubig? Minsan lalagay kayo ng mainit, lalagyan nyo ng malamig. Or uunahin nyo kalahati malamig, tapos lalagyan nyo kalahating mainit. Tapos sa kanyo dadamahin, okay, lukewarm to. Ayaw ko ng sobrang init. Parang gano'n, Kaya pagka sinabing lukewarm, naghahalo yung tama at mali.
Yan ang nangyayari. Yung pagsunod at saka pagpipigil. Hindi talaga 100% na tayo ay dedicated. Hindi 100% yung ating pagtitiwala. Hindi 100% yung ating pag-angkin ng salita ng Diyos. Yung pagpapasakop natin sa salita ng Diyos, hindi 100% nahahaluan ng reservation. Inire-reserve natin ang sarili natin. Gayan, ang nakakapigil kadalasan yan, mga sarili nating limitasyon at ambisyon. Another, rebellion. Rebellion, number 8, 1 Samuel 15:23. Rebellion is as the sin of witchcraft. Kagaya ito ng, sabi niya, rebellion is the sin of witchcraft and stubbornness is as iniquity and idolatry. Yung katigasan ng ulo. Pag sinabi natin stubborn, ayaw magpasaway, ang hirap sawayin. Ang hirap pangaralan, ang hirap turuan, ang hirap pakiusapan, ang hirap mong i-guide, ang hirap mong itama. Uulit-ulitin pa rin ang mali. Ang tawag po dito ay stubborn. Ngayon, yung nag-uulit-ulit, ayaw baguhin, kung yun ay gagawin sa tama, hindi na stubborn ang tawag doon. Ang tawag doon is steadfast. Ang tawag doon ay conviction. Pero kapag ginamit sa mali, yung paninindigan, ginamit mo sa mali, naninindigan ka sa mali, para mga drug addict ba? Yung mga drug addicts, mga magnanakaw, mga drug lords, mga corrupt na tao. At yun ang ginugusto pa rin nila, kahit labag sa batas, hinuhuli ng batas, marami nang namamatay, maraming napapahamak, maraming nawawasak, hindi maganda epekto, palibasa, yun ang gusto nilang igiit, ang tawag doon is stubborn. Matitigas ang ulo. Tawag naman ng Bible doon, hindi na ulo lang ang matigas, matigas na ang puso. Walang habag, walang konsiderasyon sa iba. Ganun ang nangyayari. Siyempre, kailan tumitigas ang puso? Pag ulit-ulit na nagpa-practice ng mali. Hanggang ang sabi ng Bible, maging manhid na ang pakiramdam. Sanay na siya eh. Hindi na siya nakaka-feel ng guilt. Hindi na ganun kalaki yung kanyang nararamdamang, anong tawag niyo nun? Hindi na siya nakakadama ng ganung laki ng pagkatakot sa Panginoon. Kasi wala namang nangyayaring masama pa sa kanya, kaya yun ang nangyayari. Ngayon, kapag tumagal ng tumagal yan, nagsanay na siya at pinaglalaban niya ng mali, yan, rebellion na yan. Kaya bago natin pinapalo ang bata, pag nakikita natin na kinakailangan siyang baliin yung rebellious spirit. Ngayon, pag inavoid natin yan, I will give you strange things in the Bible. I'll give you another 7 strange things in the Bible. Ito po yung tinatawag na strange. Una, yung strange fire. Strange fire na sinasabi. Ito yung mga hindi, sabi nga ng Panginoon which I commanded them not. Hindi ko naman iniutos sa Kanya. So, strange fire. At ito'y nag-result sa kanilang kamatayan. Strange. It is strange. Naalala niyo yung Lord's Supper? Naglo-Lord's Supper sila. Wala sila sa ayos sa Lord's Supper. Nagpapartake sila ng Lord's Supper. Pero hindi ayon sa salita ng Diyos. Pero nagpapartake sila. Anong sabi ng Panginoon? Ayan, kaya marami sa inyong masakitin. At ang iba sa inyo nangamatay na. In-attribute ni Apostle Paul sa strange practice ng Lord's Supper. Buti na lang pagka tayo naglo-Lord's Supper, ang dami pa natin, Wala pang nangamamatay. Siguro kung wrong ang practice natin, ubos tayo. Buti na lamang. Pagka Lord's Supper natin, puno tayo hanggang sa dulo So, number 1, strange. Sa Bible, meron tinatawag na strange fire. Paghahain na ginagawa, pagsamba na ginagawa na mali. Kaya kung makakakita tayo ng mga iba't ibang panambahan na hindi naman ganun ang gawi talaga ng Kristiyano, ang tawag doon is strange fire or strange worship.
Meron pong tinatawag sa Bible na strange gods. Strange gods. Deuteronomy 32:16. Deuteronomy 32:16. Yan. Deuteronomy 32:16. Kita niyo yan? Deuteronomy 32:16. Yan. Strange gods. They provoke him to jealousy with strange gods. Anong sabihin ng strange? Unauthorized. Profane. Offensive to God. Kaya ito, offensive, unauthorized, profane, worship. Ito naman, unauthorized, offensive, profane, gods. Yung nagiging object of worship, yung gods. Ang tawag ng Bible doon is strange. So, ibig sabihin, ito yung mga inuuna nila, pinapahalagahan nila, pinag-aalayan nila, doon nila ibinibigay ang sarili nila, doon nila ibinibigay yung allegiance nila, mas masunurin pa sila doon kaysa sa Diyos. Mas mahalaga pa sa kanila ito kaysa sa Diyos. Mas natatakot sila dito kaysa sa Diyos. Siyempre, pag tinalagyan na nating Diyos, inilalagay natin sila sa pedestal, itinataas natin sila, mas mataas pa sa tunay na Diyos. Kaya nga sinasabi natin, kapag tayo ay nagtatrabaho, at para bagang ang Diyos natin ay yung mga pinagtatrabahuhan natin, kung anong sabihin ng amo natin, gagawin natin, kahit na salungat na sa pananampalataya, palibasa meron tayong taong amo, kung sasalungatin na ito, ang lumalabas, itong ating amo na ito, nagiging Diyos-Diyosa natin. Ang tawag doon is strange, unauthorized, profane, offensive sa Diyos. Okay? Next, strange children. Hosea chapter 5, verse 7. Strange children. Unauthorized, offensive, profane. Kaya pag sinabi natin strange children, it refers to the offspring from unions not sanctioned by God. Mga anak sa labas. Ha? Kaya tinuturo ng Bible yung pag-aasawa. Yung pag nagsama, kasal. Ang tawag sa kanilang anak, strange children. Okay? Or, sila po yung mga tao na hindi umaayon sa covenant with God ng panahon nila, lalo na. Hindi sila umaayon sa salita ng Diyos. So ito ang sabi sa Hosea 5:7. They have dealt treacherously against the Lord, for they have begotten strange children. Now shall a month devour them with their portions. Yung sinasabi nating mga Hudyo, na nag-asawa ng hindi Hudyo. Yung mga nakakakilala sa Diyos, na sumasamba sa tunay na Diyos, tapos sila'y nag-asawa ng hindi kapananampalataya. Yung anak nila, strange. Strange children. Okay? Kaya mahalaga na maakay natin ang ating pamilya, ang ating mga anak, ang ating manugang, ang ating bayaw, ang ating biyanan, lahat maakay natin kasi nakakasama sila sa ganito. Lalo na halimbawa, miyembro ng simbahan, o ang akala niya anak siya ng Diyos. Ang tawag niyan is strange children. Wala po sila talaga sa katotohanan, hindi talaga sila anak sa tamang pamamaraan. Next, sa Bible, mayroon tinatawag ding strange woman. Strange woman. Proverbs 2:16. Okay, tingnan niyan. Strange woman. Sino itong strange woman na to? Ito yung klase ng mga kababaihan na nagbibigay sila ng motibo sa kalalakihan para yung mga lalaki maakit sa kanila, maalis nila sa daan ng katuwiran
at mag-commit ng adultery at sexual immorality. Ang tawag po dito ay strange woman. Kaya tinuturuan tayo ng tamang pananamit para hindi tayo mukhang sexy, sensual na sensual. Masyadong ang mga mata ng mga lalaki ay napapatingin dahil parang binalot na suman, na napunit yung balot na saging. Akita ba kayo ng ganung suman, yung pumutok yung balot ng saging? Kasi ang laki ng slit. Nagkaroon ng slit. Ganon, minsan ganon eh. Kaya salamat na lang wala dito nun. Salamat. We learn na hindi na atin yon. Kung tayo ganon, sa Bible may mga ganon dati. Yung mga dati na silang ganon ang gawin nila, mang-akit. Di ba nakita nyo si may Magdalena ba yon? Yung mahaba buhok, yung adulterous na babae. Popular siya sa mga kalalakihan kasi yun ang mga customer niya. Yun ang mga malalakas mag-likes sa kanya. Pagka nag-post si Magdalena, pinanonood nila yung video ni Magdalena. Maraming lalaking ganon na nanonood ngayon kay Magdalena. Ngayon, marami mga men, mga lalaki, baka tayo, ingat tayo. Baka si Maria Magdalena pasayaw-sayaw sa harap natin. Okay, strange woman. Next, strange land. Strange land. Itong strange land sa Psalm 137 verse 4. Ibig sabihin, itong strange land, ito yung lupain na hindi lupain ng mga Hudyo. Nang sila hindi magtapat sa Diyos, pinangalat sila ng Panginoon. Dinala silang bihag sa ibang bansa. Ang tawag dun sa mga lugar na yon, strange land. Hindi kayo taga riyan eh. This is not your home. You go back to your home. Naalala nyo sila Naomi. Di ba? Nagtagutom. Anong ginawa nila? They went to Moab. Yung Moab, strange land yon. Naalala nyo sila, yung mga Israelites, nang sila'y dinala sa Babylonia. Sabi dun sa Book of Psalms, sabi ng mga Babylonian, sige nga, tugtugin nyo nga yung inyong kinakanta sa Israel. Yung kinakanta nyo doon, masaya kayo pag kinakanta nyo sa Israel eh. Tugtugin nyo nga dito. Sabi nila, yung kanilang mga harps, sinabit na lang daw nila eh. Tapos sabi nga ng mga Hudyo, paano naming matutugtog yung awit namin sa Jerusalem? Narito kami sa strange land. At kami bihag. Kumbaga, hindi bagay yung awit namin sa karanasan namin ngayon. Kaya kapag umaawit tayo, mga kapatid, na Jesus saved, saved by the blood, at the cross, hindi natin yan inaawit in a strange land. Inaawit natin yan sa talagang kalagayan natin. Talagang ikaw ay saved. Ngayon, kapag ka ang umawit niyan, saved by the blood, hindi naman saved. That is strange. You are in a strange land. Hindi mo maaawit yan kasi ikaw ay nasa lupain ng pagkaalipin. Tayo ngayon, kaya tayo nakakaawit ng mga awit ng Kristiyano, awit ng kaligtasan, awit ng buhay na binago. Wala na tayo dun sa lupain ng tayo, spiritual land. Wala na tayo dun sa spiritual Egypt. Narito na tayo sa spirituality. Kasi kung pag-aaralan po natin, yung Egypt, type yan ng world, narito tayo nung una. Yung Exodus, pag alis nila doon, type ng redemption, salvation. No? Tapos yung wilderness journey nila, yan yung Christian life. Christian life ito, towards growth, towards maturity. Okay? So ito yung Christian growth. Magta-travel ka sa iba't ibang karanasan. And then nakita natin na sa pagta-travel nila, ang dami nilang reklamo. Di ba? Napansin nyo? Naalala nyo? Ang dami nilang reklamo. Walang tubig, walang karne, ito na lang lagi kinakain namin, Ang dami nilang reklamo. Ang ginawa ng Panginoon sila, pinadalahan sila ng mga kung ano-anong problema. Ang dami nagkandamatay sa kanila.
hanggang isang araw sa galit na ng Panginoon. Sige, Moises, ano kayo? Mag-detour. Hindi kayo, alam nyo, ayon dun sa history, sa geography, sila ay nakatayo na sa tinatawag na Kadesh Barnea. Ang Kadesh Barnea is just 11 days sa land of promise. If they are going to travel, 11 days only. Maano na sila? How many days lang? Less than 2 weeks. No? A little more than 1 week. Ando na sila, tatawid na sila sa lupang pangako. Ay, ang Panginoon nagalit. Moses, iikot mo yung mga Hudyo na yan. Kasi papasok na sila, sabi ng mga matatanda, yung mga tatay ba na hindi naniniwala at mga nanay, mga young people na mga maedad na. Magkakandamatay kami, papasok kami dyan ganyan pala yan, ang dami palang kalaban yan, magkakandamatay. Kaya ba kami dinala ng Diyos dito para pagpapatayan? Sabi ng Panginoon, Moses, sige, anuhin mo yan, ibuelta mo. Umikot sila, ang ginawa ng Panginoon sa kanila, pinaikot-ikot-ikot sila sa wilderness, kung saan-saan sila dinala. Magkaiba po yung pag binanggit sa Bible, yung journey at saka, anong tawagin doon? May salita dyan wandering. Journey at saka wandering. Pag sinabing journey, meron kang pinagmulan, mula sa pinagmulan mo, makakarating ka dun sa inyong pupuntahan. So, bawat hakbang papalapit sa inyong pupuntahan hanggang makarating kayo, ang tawag dito journey kasi meron kayong direction towards getting nearer and nearer to the place of destination. Pero ang ginawa ng Panginoon, hindi sila palapit ng palapit. Inilayo sila at pinaikot-ikot sila hanggang how many years silang naglakbay ng paikot-ikot? 40 years. Sa loob ng 40 years, marami ang nagkandamatay. Namatay yung mga adults. Maliban kay Caleb at saka kay Joshua. Imagine niyo yun, hindi na nila naabot yung land of promise, yung Kanaan. Yung Kanaan, yung land of promise, hindi yan type of heaven. Siya ay type ng maturity period. Bago tayo mag-mature sa pananampalataya, dadaan kayo sa maraming karanasan, maraming katitisuran, maraming labanan, dadaan kayo dyan. Kaya huwag kayong magtataka kung may makasama kayong naka-offend, nasaktan kayo, dapat matuto tayo magpatawaran. Dapat lagi kang laan, wala kang baon, walang nakaipit dito na nakapagsuot ba kayo ng sapatos na mayroong maliit na buhangin sa loob? Hindi kayo mapakali, ramdam na ramdam nyo yung buhangin dun sa loob kahit nakamedyas ka. Tatanggalin mo yung sapatos mo, itataktak mo yun at laglag mo yun para maging panatag, malinis. Ganon din po, kumbaga sa puso natin. Huwag kayong mag-iingat ng mga unforgiving spirit. Wala akong pakialam, mamatay ka, hindi ako makikipaglibing. May hindi papatak ang luha ko sa iyo. Hindi ako mag-aaksaya ng aking luha. Ay mga ganyang mga tao. Ngayon, pagka tayo, spiritual, hindi ganun ang ating salita. Ipaubaya nyo na lang sa Panginoon. Pero kapag humingi ng tawad sa inyo, patawarin ninyo. Amen? Lagi kayong laan. At kahit hindi pa lumalapit, huwag kang mag-iingat ng grudge. Pag kinamayan kayo, nakita kayo sa palengke, kamayan mo. No. Ganon. Strange land. Nadun sila sa lupaing hindi naman kanila. Next, strange vanities. Strange vanities. Makikita nyo sa Jeremiah chapter 8 and verse 19. Strange vanities. It refers to worthless idols or practices that people wrongly trust. Mga bagay-bagay sa buhay na hindi naman ang Panginoon ipinagagawa o walang authority ito at ito'y pag ginagawa offensive sa Diyos. These are empty things that cannot offer joy to the Lord. Hindi nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon at hindi rin magbibigay sa atin ng comfort. Strange vanities. Marami yan. Kagaya nga niyang unang binanggit niya sa aklat na yan, yung idols. Kasama na yan, strange vanities. Plus, maraming involved. Kasama yan,
spiritual and moral consequences. Siyempre, kapag po ang tao nagkaroon na ng mga idol sa buhay, ano na yan downward direction na. Kaya hindi tayo dapat pumunta ron. Next, strange doctrines. Strange doctrines. Ito yung mga teachings, teachings that deviate, lumilihis from the gospel of Christ and the apostolic teaching. Pag sinabi natin strange doctrines, makikita natin yan sa Hebrews 13:9. Hebrews 13:9. Okay? Tingnan natin ang Hebrews 13:9. Okay, Hebrews 13:9. Strange doctrines. Be not carried about with divers. So in divers, hindi yan yung mga hinagisan mo ng piso na dive sila. Natin divers, different kinds. Okay? Ginamit niya sa divers of temptations. Different kinds of temptation. Be not carried about with divers and strange doctrines. For it is a good thing that the heart be established with grace, not with meats, which have not profited them that have been occupied therein. Yung bang lagi nakikipagtalo tungkol sa pagkain. Lalo na't iginigit yung pagkain ng Hudyo. So, yung mga strange doctrine na tinatawag. Maraming mga strange doctrines sa ngayon. Hindi naman natin maisa-isa ngayon. Kulang ang ating panahon. Pero ito po yung mga aral na hindi umaayon sa salita ng Panginoon, kundi lumilihis. Kaya mga strange yan, mga naglalabasan na ngayong mga ganyan. Kaya tayo, kung ano na yung meron tayo, kung ano yung natutunan natin, pagtibayan natin, dahil minana pa natin to sa ating mga ninuno. Hindi tayong pagbago-bago ng doktrinang bagong dating ng mga doktrina ngayon. And then last, strange incense. Exodus 30 verse 9. Yan, strange incense. So hindi tayo maghahain, at least halos kapareho to ng strange fire. About worship din ito. But strange incense. Now, offered in a manner not prescribed by God, symbolizing improper worship practices. Almost the same. Kaya itong act of disobedience na ito, itinuturo sa atin yung tamang approach sa Diyos. Na kung tayo ay maglilingkod sa Diyos, hindi lamang tayo basta umaawit. Halimbawa, sabi nga, yung bang mga usher, at yun bang mga nasa AVR, nasa live stream natin, ng mga naroon nakatago ang ministry, sila ba'y nananambahan din o nagtatrabaho? Narito sila para din manambahan. Kaya hindi lang tayo ang nananambahan. Yung mga ushers, kung sila man ay naroon, sila may naroon sa nananambahan. Hindi nila pwedeng gawin yung habang tayo nananambahan, ganyan, nakikinig. Sila nakain doon. Sila nagiinuman doon, nagtatawanan doon, nanonood ng iba doon. Hindi nananambahan yon. Ang tawag doon is strange worshiper. Kaya don't be guilty of that. Especially kayo, na mga nadyan, na mga hindi ko nakikita at wala dito sa loob. Supposed to be, kung pwede kayong narito sa loob, pumasok kayo sa loob para hindi kayo magkukwentuhan sa labas. Ganon ang magiging gawin natin. Ang panambahan, time ng panambahan, walang ibang kwentuhan, walang ibang usapan, walang ibang focus, walang ibang interest, salita ng Diyos ang ating. Otherwise, nagiging strange yung ating ginagawa. Yan, walang magse-cellphone ng iba ang kinakalikot. Maring iba sa inyo, nagse-cellphone, pinapanood niyo yung live sa cellphone. Maring iba, ganun eh. So, ano po ang tinuturo nito? God's holiness. Bakit ng Panginoon pinatay yung magkapatid? Bakit pinakita ng Panginoon na itong strange fire is so offensive sa Diyos?
Because the issue is the holiness of God. It emphasizes the holiness of God and His demand for respect and reverence. It is a reminder that God is different than us. Tayo, kaya nating itolerate yun kasi mga tao tayo. Ang standard natin mababa sa standard ng Diyos. But God showed us, bakit pinatay niya yung magkapatid na yon? Para ipakita ng Panginoon, ibahin niyo ko. Ibahin niyo ko. Ang aking kabanalan ay huwag niyong i-take lightly. Oho. Huwag niyong i-take lightly. Kaya kapag tayo nanambahan sa bahay, nag-online tayo, kung tayo nananambahan, makikita din ng Diyos paano ang attitude natin, naka-online. So, ang issue is the holiness of God. Next, obedience to God's commands. Yung pagsunod sa utos ng Panginoon. Si Nadab and Abihu, they failed to obey God's specific instructions for worship. So, ano ini-illustrate sa atin nito? Ano yung pinakikita sa atin? The importance of obedience to God's commands. Mahalagang instruction ng Diyos. Dahil ang kanyang instruction ay hindi suggestion na pwedeng gawin, pwedeng hindi. Hindi ang Panginoon nagsasuggest. Siya ay nagbibigay ng command. Ano ba yung command? Words given in authority that demands obedience. Words given in authority that demands our obedience. And He has the right to demand obedience. Kagaya ng ating government, meron silang right. Pagka nilabag ang salita ng Diyos, wala na silang right. Pag ginawa natin yung ayon sa salita ng Diyos, ang tawag sa atin ay righteous. Ayun, matuwid. Ano pa ang ini-illustrate nitong strange five? Bakit ng panong pinatay itong magkapatid? Number 3, the seriousness of unauthorized worship. It's a serious problem with God. Maaring sa atin, hindi. Kaya nga minsan ba may mga bata, nagtakbuhan, dito naglalaro, takbuhan dito, ginawang laruan to. Hindi natin basta gawing laruan dito. Kaya kung kayo magulang, kayo na ang kukuha agad sa inyong anak para hindi sawayin ng iba. At kayo naman na hindi nyo anak yon, nakita nyo gano'n, nakalingatan ng magulang, kayo na ang unang tutuwang kung kayo naman ang nakakita o malapit. Bakit? We want to prevent yung mga bata na masanay na hindi nila nilalagyan ng difference what is holy and what is not holy. Gano'n, ano? Kaya di ba naalala nyo, kung tayo may piano, may mga gitara, may violin, hindi natin ginagamit itong mga instruments natin sa mga rock music. No, may tutugtog diyang rock music. May tutugtog diyang rock music. Abay, mali yun. Huwag niyong gagamitin yun kasi holy yan sanctified yan mga ibinukod yan para sa Diyos. And then, bakit pinatay yung dalawang magkapatid? Para ipakita ng Panginoon the consequences of disobedience. Na ang pagsuway, meron itong katampatang bunga ng pagsuway. Hindi tayo mag-aani ng maganda sa pagsuway. Kaya hindi pwedeng palihim. Palihim tayong susuway. Pag nahuli niyo yung sarili niyo na may palihim kayo, kayo na sasaway sa sarili ninyo. Para makita naman ng Panginoon, honest ang aking mga anak. Yun naman talagang mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano ay honest na mga tao. Meron pa rin tayong struggle, pero ginawa na tayo ng Panginoon ng mga honest, natatakot na tayo sa Diyos. Ang consequence of disobedience. Huwag lang kayong maging panatag na walang nangyayari ngayon, pero pagka tumagal-tagal yan, may mangyayari. Then, ano pa? The need for discernment in worship. Kaya pinakita ng Panginoon, you need to discern kung ang aking ginagawa ay tatanggapin pa ba ito ng Diyos o hindi? Malulugod ba ang Diyos o hindi? Naka-align ba itong aking ginagawa sa biblical principle? Naka-align ba ito sa karakter ng Diyos?
o ito ay mailalagay sa tinatawag nating strange fire. Ganon. Role of spiritual leaders. Ay biruin mo yung mga anak, ginawa yung mali, ay si Aaron in charge sa kanyang mga anak. Hindi niya dapat payagan ang kanyang mga anak, especially anak niya Salaman, na gawin ito sa loob ng templo. Ha? Naalala nyo si Eli? Kaya maraming mga servants of God, ang naging mga anak nila, naging problema nila. Hindi lang ito problema ng mga unsaved o ng mga miyembro, pati si Eli, si David, sino? Si Jacob. Naging problema niya, anak niya. Naging problema ni Adam and Eve, yung anak nila. Si Abel, saka si Cain. Nag-aaway, patayan yung magkapatid, pinatay yung kapatid. Kaya mahalaga yung role ng spiritual leaders. Kaya may pastor, tinuturuan ng mga miyembro para ang mga miyembro, pahalagahan nila na baka makaligtaan natin ang mga banal na bagay. Hindi ng Diyos tayo sisinuhin. So they failed to emphasize the responsibility of proper leadership. So yun ang mahalagang model. Kaya mahalaga po pagka tayo naging mga leader, napakahalaga na tayo maging model. Talagang mahirap tumayong leader kasi wala kang pinagkaiba sa kanila, mga tao rin. Pero yun ang dapat sisikapin ng lahat ng leader, maging model ng mga tao in word, in spirit, in action, in life. Ganon, paglilingkod. Ganon, in attitude. Then, ano pa ang bakit pinatay ng Panginoon itong dalawa? Because of the sovereignty of God in worship. Ang masusunod, paano ang tamang panambahan ay ang Diyos. Next, the danger of presumption in worship. Pinatay niya yung magkapatid para ipakita sa lahat na magbabasa na hindi pwede yung aka-akala. Si Nadab and Abihu, they acted presumptuously by offering fire that God had not commanded. Kaya ito'y warning sa mga nag-aakala. Kaya magandang hihingi tayo ng instruction. Kaya naglalagay tayo ng mga taong in charge. At mga taong pwede nating kausapin at tanungin. Then the importance of following God's instruction precisely. Kaya napakahalaga po na huwag tayong mahulog. Alam niyo naman, ang author niyan, sa likod ng lahat ng ating gusto naman nating maglingkod, gusto nating magtapat. Pero si Satanas, lagi yung aakbayan tayo, tatapikin tayo, aalokin tayo, hanggang makapag-offer tayo ng strange fire. Nagwagi siya sa buhay ng magkapatid. Pinatay ng Panginoon, not necessarily hindi sila saved. Pero pwedeng sila'y mamatay na ang tawag ng Bible ay untimely death. Kamatayang wala sa panahon. Bakit? Dahil nung ginawa nilang yun. Naalala niyo si Ananias at si Sapphira? Ganon din ang nangyari sa kanila. Untimely death. Why? Strange. Unauthorized. Offensive to God. Ang naming Diyos, salamat po ng maraming sa gabing ito. Patuloy niyo po kaming patalasin, maging sensitive. Ang amin pong tinatawag na discernment. Ang lesson na ito, magpaalala sa amin na sa anumang aming ginagampanan, hindi kami maging maluwag. Dahil hindi nagluluwag ang standard ng Diyos. At hindi ang pinamumuhay namin ay ang aming pakiramdam, ang tingin ng iba, o kaluguran ng iba. Ang dapat naming maging pagganap ay sa paningin ng Diyos. Hahanapin naming malugod ang Diyos ayon sa salita ng Diyos na may tamang puso sa Diyos. Sa ganon, ang Diyos ay nalulugod at ang aming lahat ng ginagampanang pagsamba ay tinatanggap at kinalulugdan. At hindi maging kagaya ni Nadab at Abihu na napasama ang kanilang ginawa.
it worked against them. God was not pleased. Salamat po sapagkat ang iglesyang ito, kinalugdan mo sa mahabang panahon hanggang ngayon. Binigyan mo kami ng bunga, binigyan mo kami ng maraming pagpapala, pinagtagumpay mo kami sa marami naming hinarap sa pananampalataya. At nagsisilago ang inyong mga anak. Ang dalangin namin, patuloy naming pagtapatan ka, patuloy ka naming mahalin, patuloy ka magpakatibay at maging maganda kaming inspirasyon para sa iba. Halimbawa, natutularan na kung lahat ay tutulad sa gagawin namin, ang simbahan ay lalong lalawig, lalong lalago, lalong makakaabot ng marami. At habang naghihintay kami, kalulugdan mo. Muli po, salamat ng marami sa biyaya mo. Sa aral ng iyong salita, sa iyong paalala sa amin, lalo kaming patibayin. Hiling namin ang lahat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Tumayo po tayong lahat. Tayo po ay aawit. Amen. Awitin natin yung Trust and Obey. Yun ang isang akma nating awitin. Trust and Obey. Sapagkat kapag ka nasa Diyos ang tiwala natin, kahit madilim yung lalandasin, mataas yung aakyatin, malalim ang lulusungin, we will just trust Him and we will obey Him. Amen. Everyone, sing with us. When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. On the last now. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Amen. Not a doubt or a fear, not a sign or a tear, and It the will while never abide. we trust When we trust and obey the Lord Jesus Christ, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Amen. All the people say amen. Willing to trust and obey God? Say amen. Willing to trust and obey our God. Amen. Pasalamat po tayo. Brother Sammy, halika, ikaw magpasalamat sa ating mga kaloob. Pag-pray po natin ang ating mga kapatid. Maging mga naka-online, kasama yan. Tayo po'y pumikit at yumuko. Panginoon, salamat po sa iyong biyaya at pag-iingat sa mga araw na kalipas. At nandito kami sumasamba at pumupuri sa iyong pangalan. Salamat sa mensahe, Panginoon. Tunay nga na ikaw pong Panginoon na patuloy sa amin magagagabay at mag-iingat. Bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon, magawa iyong kalooban at purihin ka, Panginoon. Amen. Pagpalain niyo po, Panginoon, aming mga kaloob. Kayo pong manguna sa mga pagbigay at hindi. Kayo pong magpala, ito'y patuloy maggamit sa pagpapalaganap ng iyong salita, Panginoon. Ingatan mo, Panginoon, kami sa aming paghihiwalay. Sa pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas. Amen. 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 Makakaupo na po tayo. Oh, what a foretaste of glory divine. Amen. Born of His Spirit, washed in His blood. Amen. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Sing with me. Watch perfect submission. All is at rest. I and my Savior am happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness. Shall we all stand, please? Amen. This is my story. This is my
song, praising my Savior all the day long. Amen, amen. Brother Earl, will you please come close us in prayer, Brother Earl, ngayong gabi? Amen. Let's pray. Dakilang Diyos, marami pong salamat, Panginoon, sa oras na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon, Amen. upang kami ay magkatipon. Kayo, Panginoon, ang nagbigay ng kakayahan sa amin upang makapunta sa lugar na ito. At kayo rin, Panginoon, ang nagbigay ng kakayahan sa amin at ligtas na paraan sa amin upang kami umuwi. Amen. Kayo, O Diyos, ang magpala po sa mga tao na narito at gayon na rin yung mga nasa online. Yes, pa. Nawa, Panginoon, ang iyong kamay ang mag-ingat sa amin Amen. patungo, Panginoon, sa mga strange na bagay na napag-aralan namin ngayong gabi. Apa. Kayo, O Diyos, ang magpanatili ng kadalisayan ng aming puso at nawa, Panginoon, ay kayo ang natatanging naming lugurin. Amen. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Magandang gabi sa lahat, pati mga ka-online. This coming Sunday, sikapin natin, let us be here bago po mag-awitan. Let us be here and fellowship with the brethren.